Okay, magbibigay ako ng konting, overview dito sa ating program, yung evangelism program. Ito yung how to share the gospel o kung paano tayo magbahagi ng salita ng Diyos tungkol sa ebanghelyo. So, nakasulat naman dito yun ang, ah, ito yung pinaka-basic na guideline ang ating pag-aaralan. So, makikita natin dito may tinatawag tayong introduction, Ito yung kung mayro'n kang may namit, maaaring hindi mo kakilala. So, ang una mo dito kumbaga sa kakilala ka muna, konting share sa pang-araw-araw na buhay. So dito, mga ilang minuto na ito, hindi masyadong papakatagalan 'to kasi siyempre baka mapalaot yung kumbaga may na-meet kayo, So ma-share mo kung saan ang buhay-buhay, ito okey naman, awa ng Diyos. Oh, so dito ngayon parang, ang iyong dito ang topic ida-divert mo dito sa number 3 kumbaga sa share mo tungkol sa biyaya, awa ng Diyos nakakaraos kumbaga sa hindi naman sa gano'n kasagana pero eksakto lang kasya pero lalo't higit ay yung ating tinatawag na spiritual na pagpapala na awa ng Diyos tayo ay, laging ginagabayan. So dito parang dina-diagnose mo na dito kung yung Christian o mananampalataya, mapapansin mo naman dito. Tinatawag nating spiritual assessment, tinitingnan natin kung pakikiramdaman natin. Kasi kung ang response niya ay, may parte ka rin agad ng tungkol sa Diyos, so mananampalataya na yun, So dito pa lang, dito sa number 4 dito, mapapansin ninyo kung isang mananampalataya ang kausap. Pero bagaman marami ng matagal ng, mga Kristiyano, pero minsan hindi sila sure sa kanilang, salvation, Maaaring nagsisimba sila ng matagal na, pero hindi pa talaga nila maraming pagkakataon 'yun. So ito yung number 6, ito yung tinatawag nating diagnostic question, friendly question. So ito kumbaga tanong mo, kumbaga kuya o ate kung dumating kaya ang oras na humarap sa lumikha, humarap sa Diyos na lumikha, sigurado ka ba na makakapasok ka sa harian ng Diyos? So dito malalaman mo na ang sagot dito. Pag sagot dito ay oo naman, siyempre kasi nasa Panginoong Hesus ako. So pagka gano'n na sitwasyon, okey so mag-pray na lang tayo na, okey pray tayo na nawa, ito nga tayo ay lumago sa pananampalataya at nawa'y magamit din tayo. Pero kung ang sagot niya ay hesitant na, pinagsisikapan ko o pinagsisikapan ko maging mabuti. So alam mo na 'yun na hindi sure, ayun, okey. So kung gano'n dito mag-o-offer ka na din ng prayer, sabi mo 'to, "Okey sige kuya," kumbaga ate, kung magpe-pray tayo pero bago mag-pray nakalagay dito bago mag-pray sabi mo dito ay, "Manalangin po tayo tungkol sa pag-ibig ng Diyos." Ngayon, pero papasok dito yung so ganito papasok yung sabihin, "So tayo pong lahat tayo mahal ng Diyos, subalit hadlang ang ating mga kasalanan dahil lahat po ng tao ay nagkasala." At ito nga po ang nasulat sa Romans 3:10. Sabi dito ay, "Walang matuwid, wala kahit isa." Romans 3:23, "Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang makakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos." So gano'n po ang kalalagayan natin Ako, ikaw, lahat ng tayo nagkasala. Hindi na rin makakamtan ang kaharian ng Diyos. Ang Diyos po ay mapagmahal. Ang Diyos ay ayaw niya tayong mahatulan ng parusa. Subalit, siya ay makatarungan, dapat parusahan ang nagkasala. Tama lang na parusahan ang nagkasala. Ayon sa ikalawang Korinto 5:21, hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin. Siya ay tinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. So ang lahat po ay nagkasala, ang lahat ng kasalanan ng tao ay ipinataw sa Panginoong Hesus. Napawalang sala ang lahat sa pamagitan ng kanyang kamatayan sa krus at muling pagkabuhay nabuhay sa ikatlong araw. So ito po yung ating papanalangin na ito po tungkol po sa pagkamatay ng Panginoong Hesus sa krus. Yun po yung naging daan ng kapatawaran ng ating kasalanan. Kanya pong ginawa na nais pong ating paniwalaan tapos sumampalataya tayo at ating pong ibahagi sa kapwa. So ibinigay po ng Diyos ang kanyang bugtong na anak, dito nga po sa John 3:16, nasabi na dito, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos na sa katauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sinabi po sa Ephesians chapter 2 verse 8, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamagitan ng pananampalataya at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong panggagawa, kaya't walang sinumang makapagmamalaki. So dito naman may magkakataon na hindi na natin masyadong kailangan emphasize dito. Ang dito,
Gano'n po dito ang hinihingi po ng Diyos ditong requirements sa atin, ano bang hinihingi sa ating requirements? Sabi niya, "Sumampalataya ka sa ginawa ko." Ano? Dahil nga sa ating mga gawa hindi natin kaya tayong maligtas. So, ang buhay na walang hanggan ay makakamtan sa pamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesus. So, yun po yung sa maikli nito na pagbabahagi, hindi lalo kung ano, hindi mo naman kailangan masyadong mahaba kung walang masyadong time. Ang dapat maunawaan ng tao, tayo ay makasalanan at tayo ay nahaharap sa kahatulan. Subalit dahil tayo ay mahal ng Diyos, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong anak. Siya yung pinarusahan ng Diyos upang yung tayo ay mapawalang sala. So yun na ang buod ng ating gospel. Ngayon, sige po, papanalangin ko kayo at ito yung mga basic natin pwedeng maging guideline. Ano? So, salamat po sa pinagkaloob niyo sa amin na magpahayag ng inyong salita tungkol sa kaligtasan. Ganoon din po sa nilalang na aming nasaksihan na inyong pinagkalooban ng kaligtasan sa pamamagitan ng inyong anak, ang Panginoong Hesus. Nawa po ay masulat ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay, lumago at tumibay sa pananampalataya upang maihayagin yung pangalan sa lahat ng inyong nais maligtas. Ang papuri at kalawalatian ay sa inyo, Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus at patnubay ng Banal na Espiritu. Amen. So yun po yung basic. Practicein ninyo. Hindi naman eksakto kung ano sinabi ko. Pwede marirevise yan ng konti dito. Pero ang focus natin dito, kung paano minahal tayo ng Diyos sa kabila ng tayo makasalanan at yung pagmamahal na yun nga yung ibinigay niya. Panginoong Hesus, ang kailangan lang natin sa Kanya ay tayo sumampalataya, ay pagkatiwala natin sa Diyos. Okay, sige po. Ito yung ating basic natin dito, explanation. God bless.